Okay, good afternoon, ABM2 and ABM4. So, due to the class suspension, we're not be able to meet physically. That's why, using this video, make sure to really understand or listen carefully about the other two topics na kasama po sa inyong examination. Your examination will be scheduled next week. So, make sure to be ready, prepared. All the coverage week is from week 1 up to week 10, up to the last topic that we will be discussing now. Okay, for the bank reconciliation, somehow naririnig nyo na po itong word na reconcile. Ito yung pinakang matibay na example dyan or magaan. Reconcile is kapag may conflict na involved, wherein 1 to 2 students or involved na tao ay nagkaroon ng away. Sila po ay pinagbabate. So, sa bank reconciliation, bakit pinasok si bank? Darating din kasi sa point na kapag kayo nagdeposito sa bangko, possible, magkakaroon ng mismatch. Ano? So, isa-isahin po natin. Okay, so these two, you may see or you might see the difference. Dito po sa bank statement, merong bank fee. Meanwhile, kay cash book, hindi naman siya nakalagay. So, merong mismatch or hindi pagkakaparehas ang cash transaction. Ano? Okay, so let's define what is bank reconciliation. Bank reconciliation means checking the other one wherein the cash book and the bank statement. Kailangan ma-check yon in order to compare para mas makita alin yung kailangan mag-adjust or alin yung kailangan i-adjust dahil may mismatch or unmatch sa cash transaction na ibaba. Okay? So, normally kasi sa mga bangko-bangko, possible, magkamali din sila. And also, yung transaction, na-copy mo. The reconciling items, ito po ay iikot between the book and the bank. Yung cash book mo at saka yung bank statement mismo. Okay, yung mga papasok ay book reconciling items, we have the credit, debit, and book errors. Si credit, debit, tandaan, as I discussed before, si credit memo, ito yung it goes out, tama? But may nag-increase. Si debit naman, it comes in, pero may nag-increase din. For example, kayo ay nag-purchase ng equipment that cost 500,000 pesos. Meaning, saan nag-increase? Nag-increase siya sa equipment nyo kasi meron kayong panibagong equipment. Meanwhile, magdi-decrease siya or mag-goes out yung mismong cash po ninyo. Very good. Ayun yung ginawa nyo sa journalize nyo. Tama? Sa journal nyo. Next, for the book errors. Ito naman, possibly kasi hindi may iwasan. Minsan, yung copy natin mismo, yung cash book natin mismo, doon nagkakaroon ng error. So, ayun po yung possibly na considered as reconciling items. Meanwhile, kabaligtaran naman po kay bank reconciling items. Lahat po yan iikot pagdating na or tungkol na lahat kay bangko. The first one, we have the outstanding check. Sinong nakahawak na dito ng cheque, nakapagpapalit na ng cheque. Sometimes, kapag nabigyan ka ng cheque, it is really okay na hindi ka ngayong araw talaga din magpapalit. Pwede yan na the other day. Kaya naman, ang tawag doon, may pending ka. May pending, nakapending si cheque. Meaning, sino may utang noon sa inyo? Yung bangko. Kasi nga, kukunin mo yung pera na to sa kanila, hawak mo pa lang. Naintindihan po? Next, deposits in transit. Ibig sabihin na nakapending doon din sa mismong bangko. For example, nag-deposit ka. Sometimes, hindi yan agad nagre-reflect sa inyo pong cash book. Pero kay bank statement, hindi pa rin yan mismo mare-record. Pero dahil nakapending nga, or may utang sa inyo si bangko dahil sa kanya kayo nag-deposito. Bakit? Ba't nagka-utang? Dahil nga po, di ba, in the future, kukuhanin nyo yung pera na mas mataas na doon sa value na dineposit nyo. Very good. And syempre, may mga times po talaga na kapag gumawa ng bank statement ang bangko, makikita bigla nila na may mga error or may mga kamalian. For example, nakakapag-reflect sa'yo 500 pesos ang withdraw mo. Pero sa kanila, nakalagay 800 pesos. So, saan napunta yung 300 pesos? So, ginagawa siya in order to identify the error. Kasi kailangan nilang malaman para mas madaling ma-adjust. Huwag po natin kakalimutan yun. Ano po ba ang kaimportansyahan? Bakit gumagawa ng bank reconciliation? Unang-una, preparation of bank reconciliation helps in the identification of errors. Para malaman ang kamalian or para mas makita kung tama ba lahat yung ginawa natin or transaction na nangyari. Double check, triple check.
Lahat ng gawin pwedeng time sa pag-check, gawin. Para mas ma-make sure na wala kayong naiwan kahit piso. Dahil sabi ko nga sa inyo, ang piso ay napaka-importante sa mga negosyante. Okay? Next, cash is the most vulnerable asset of an entity. Bank reconciliations provide the necessary control mechanism to help protect the valuable resources. Siyempre, ikaw as a customer or depositor, nagtiwala ka sa iyong sa bangko na pinagkakatiwalaan mo. Ngayon, yung bangko na yun, ang tanging kailangan nilang gawin is to take care of that valuable items ay pinagkatiwala mo sa kanila, which is yung cash. Very good. Okay, if the bank balance appearing in the accounting records can be confirmed to be correct by comparing it with the bank statement balance, it provides added comfort. So, sino ba naman ang hindi may himasmasan kapag na-feel nila na tama, na ayos na? So, ibig sabihin, may pagkakaparehas na dun sa hawak ni depositor or ni customer sa hawak ng mismong bangko. Very good. Okay, monthly preparation of bank reconciliation assists in the regular monitoring of cash flows of a business. Tandaan, ang sa bangko po kasi ayan ay isang negosyo pa rin. So, syempre, in order to track the progress, kailangan maggawa ng bank reconciliation. Okay, we have the 3 methods when it comes to preparing bank reconciliation statement. We have 3. Adjusted method, book-to-bank method, bank-to-book method. Paano po yan? Pag nag-a-adjust tayo, may comparison tayo na titingnan. Okay? Saan kami mag-a-adjust? Sa credit ba? Sa debit ba? O kaya naman, iti-check ko muna si book, yung cash book ko, or iti-check ko ng bukod si bank ko. Ngayon, dumating yung comparison. Tsaka naman papasok na kapag ang book balance ang may problema, sino po ang mag-a-adjust? Si bank balance. Kapaligtaran naman nung isa. Kapag si bank balance ang may problema, si book balance naman po ang mag-a-adjust. Ayun lang po ibig sabihin nitong dalawa. Sila ay nagpapalitan lamang. Okay? So, ito naman pong topic na ito ay walang computation. The last 2 topics ay wala pong computation dahil more on explanatory lamang po ito. Thank you so much.